Attorney, ako kasi ay minsan po ay tumira po sa Mindanao, mayroon po kaming pinuntahan dati doon, mga liblib na lugar. Minsan sir, hindi natin alam, attorney, kung ilan yung edad nila kasi nandun sila sa mga liblib na lugar eh. Pero doon na sila pinanganak, doon na sila tumanda. Minsan, wala na sa kanila yung ko pa itong birth certificate ko, wala na eh. Wala na sila doon eh. Kumbaga, doon na sila talaga namumuhay eh. Paano yung mga ganun, attorney, nakita mo naman sa edad, na talagang matanda na at siguro mga senior na, paano sila makakuha ng mga ganitong benepisyo? Kasi wala silang record. Lenon ninyo, hindi naman birth certificate lang ang pinag-usapan natin, Okay. diba? Kung nakapag-aral sila, may school records nga eh. Kung may baptismo ang kanilang reliyon, may baptismal record. Aha. At kung nanganak sila, malalaman natin ilang taon yung eldest at compare tayo kasi siyempre kung nag-edad sila ng 20, manganak sila at may birth certificate, malalaman mo kung 100 na sila o 85 o 80. So yan po yung yan pong magiging basihan. Marami pong pwedeng pagbasihan nito at siyempre yung record system natin ay nag-improve mula nung panahon ng Espanyol, etc. So, yun ang mga pagbabasihan natin ng mga records. Alam mo, kaya ko ito nabanggit dito, attorney, kuya ninyo, dito yung challenge na gagawin ng mga nasa barangay. Di ba? Yung mga kanila po mga nasasakupan sa barangay sa mga sityo, di ba? Kailangan silang kumilos dito, attorney, di ba? Ano ba magiging trabaho nila? Isa to sa magiging trabaho nila na suyurin kung sino-sino doon ang mga senior citizen at gawa na ng aksyon para makapag-benepisyo, di ba? Ang salaylayan. Di ba? Trabaho to naman sa barangay. Yung mga barangay official. In fact, humingi din tayo ng tulong ng DILG para ma-endorse itong concern na ito, trabahong ito, galing sa DILG, papunta sa mga LGU. At galing sa mga munisipyo at lungsod, papunta sa mga barangay para matulungan tayo. Ngunit, siyempre, kailangan talaga na i-authenticate ang database ng mga senior citizens. Correct. Pwede niya? Okay. So, ano pa ang, teka muna, ay itong opisina pala ni Secretary Franklin Quijano ay mukhang commission pa, di ba? Commission. Hindi pa naging departamento ito. Wala ba kayong balak na isulong ito para maging departamento para sa mga senior citizen? Hindi naman kailangan maging departamento dahil sa lahat tayo ay nasa opisina ng ating Pangulo. It's under the office. Pangalawa, at nagpasalamat tayo sa ating interagency, lalong-lalo na sa DBM, may 16 na regional offices. At ibig sabihin na makakakilos na tayo on the regional level. So, pwede na pong gampanan yung trabaho. Kaya sabi ng batas kasi, yung mga trabaho ng DSWD patungkol sa senior citizen ay itatransfer na papunta sa National Commission. Kaya sinasabi na rin natin sa DSWD na ready na tayong gampanan yung papel ng lahat na trabaho sa NCSE at pwede nang i-transfer sa NCSE na yung trabaho na nasa sa DSWD sa ngayon. So, kasama na yan yung centenarian at expanded centenarian, pati yung social pension. Yung social pension kasi, pamahagi doon sa mga seniors na indigent, ay nasa DSWD pa hanggang ngayon. Okay. Ito, attorney, may tanong lang. Yung mga senior citizen ko yan ninyo, na babae at lalaki, na mga nasa kulungan, kasama sila rito sa benepisyong ganito? Paano sila mabibigyan ng benepisyo ba? Di ba? Okay. Yung mga nasa kulungan po, na humabot na po ng mga senior citizen doon. Suspended ba? Magandang tanong yan na kung ang penalty ay kasama ay matatanggalan siya ng karapatan. Hindi po masasatanggap. Pero kung ang penalty ay hindi kasama ang pagtanggal ng karapatan ng isang tao, kunyari, right to vote, di ba? Makakatanggap pa rin yung indigent. Pero indigent ito, yung sa 80, 85, 1995,
from that consideration, kasi maski nasa abroad ka, makakatanggap ka pa rin ng 80, 85, 90, 95 at 100. Okay. Oh. So, okay. Siguro magkaroon doon ngayon sa mga kulon ngayon, magtingin-tingin sila doon, di ba? Kung sino-sino yung mga senior citizen doon na hanggang ngayon hindi pa nakakalaya. Pero makabot sa benepisyong ito. Kasi 80.